The only thing constant in life is change. Change is constant. Walang permanente, lahat nagbabago. And we can clearly observe that. Parang yung kwento ni Job sa Old Testament, sa Bible. Sa isang saglit, at one moment, everything was good. And then suddenly, nagbago ang lahat ng bagay. All things were difficult. Pero hindi naman lahat ng pagbabago negative. Meron ding mga pagbabago na dumadating bigla, pero positive yung effect. Para ding si David, yung kwento ni David sa Old Testament. Sa isang point ng kanyang buhay, he is a small town shepherd, and then suddenly nagbago, biglang naging leader siya ng malaking hukbo, hanggang naging hari na siya ng buong Israel. Ganon din yung kwento ni Mary, the mother of Jesus, right? She is just a small town girl. Small town girl na nanahimik at one point, at one moment, and then suddenly, bigla siyang nagbuntis, she conceived by the power of the Holy Spirit, and later on, siya na yung nagpapalaki sa ating Panginoon na si Jesus. Ang point, nagbabago ang lahat ng bagay. Walang permanente. In a shift of a moment, in a sudden notice, everything can change. Nagbabago ang lahat ng bagay. Actually, kailangan magbago ng mga bagay. Kasama ang pagbabago sa buhay. Pag nagbabago ang panahon, kapag nagbabago ang sitwasyon, kapag nagbabago ang pagkakataon, kailangan marunong tayong sumabay sa pagbabago. Kailangan magaling mag-adjust. Kailangan magaling, marunong, matutong mag-adjust sa pagbabago. At yan yung ating tatalakayin ngayong umaga sa ating shared reflection na pinamagatan nating Grace and Growth in Life's Uncertainties. Ecclesiastes 7:14. Enjoy prosperity whenever you can, and when hard times strike, realize that God gives one as well as the other, so that everyone will realize that nothing is certain in this life. So sabi ng mangangaral, sabi ng tagapagturo, enjoy nyo lang kung anong dumating sa inyo. Pagka good ang mga bagay, kapag panahon ng karangyaan, mariwasa ang mga bagay, di enjoy nyo. Pero alalahanin nyo, pwedeng magbago yan at one moment. At pwede rin vice versa yon. So kapag medyo hikahos ang mga panahon, medyo difficult ang times, try to live with it. Kasi pwede rin siyang magbago. Ang point niya dito, we have to realize that nothing is certain in this life. Lahat pwedeng magbago. We face constant uncertainty in life. There are unexpected twists and turns that challenge us. Change is inevitable. Laging nagbabago. Kahit nga kayo, pag tinignan nyo ang mga sarili nyo ngayon, sa salamin, tapos imagine niyo yung sarili niyo 3 years ago, 5 years ago, maraming nagbago. And the teacher advises us to embrace both prosperity and hardship. However, things change. And we have to accept this not with defeat, not with quiet resignation. Don't be a quiet quitter. Rather, with actively creating happy, peaceful, and fruitful life. Kasi yun ang pwedeng gawin, pwedeng mangyari. Kahit ano pang change ang kaharapin natin, we can live happily. We can live peacefully with change. And we can still be fruitful kahit na anong change ang dumating sa buhay natin. We can. At ayon nga sa ating reflection ngayong umaga, what mindset, what attitude should we actively develop to live happily, to live peacefully and fruitfully in the face of constant change? Kasi nga, kailangan ready sa change. Kailangan marunong tayong humarap sa pagbabago for the better or even for difficult times. Kailangan magaling mag-adjust. Kaya nga ang tanong lagi, di ba, sino ang mag-a-adjust? So, minsan yung ibang tao ang mag-a-adjust. Pero karaniwan, ikaw, tayo mismo ang kailangan mag-adjust. Alam nyo ang totoo, mas magaling mag-adjust, mas magiging matagumpay. Kasi nga, ang buhay, puro pagbabago yan. Nagbabago ang lahat ng bagay. Ang nagiging successful, yung magaling mag-adjust. So what attitudes and mindset should we develop? Una sa lahat,
we have to open ourselves to the possibilities of change. Kailangan nauunawaan natin na, oo, talagang pwedeng may change. Pwedeng magbago ang lahat ng bagay in a moment's notice. Or kahit pa nga gradual na pagbabago, magbabago at magbabago yan. Kaya kailangan bukas ang puso, ready na mag-adjust. Changes in life should not cause too much worry or fear. Kasi nga, darating naman lahat ng change, so wag na masyado mag-worry, wag na masyado mag-fear. Gawin lang ang kailangang gawin. Pag nagbago ang mga bagay, ang panahon, ang sitwasyon, di mag-adjust. Gawin lang kung anong kailangang gawin. But also, as you traverse through change, apply practical wisdom. Set aside contingencies and even insurance. Kasi nga, magbabago yan eh. So at least meron kang margin, meron kang buffer, magbago man ang lahat ng bagay. Ecclesiastes 11:1-2, isa sa mga pangunahin nating babasahin ngayong umaga na ito. Ecclesiastes 11:1-2, sabi niya, "Send your grain across the seas, and in time, profits will flow back to you." So ang sabi niya, huwag ka lang mag-stick dun sa usual mong ginagawa. Send your product outside. No, ilabas mo yung produkto mo, i-export mo yan, ilabas mo yan doon sa usual mong ginagalawan. Kahit pa hindi mo alam kung ano yon. Kasi nga uncharted territory. Pero ilabas mo yan. Because in time, profits will come back to you however which way. Verse 2, "But," sabi pa niya, "divide your investments among many places. Diversify. For you do not know what risk might lie ahead." So meron kang umaandar na plan A, na productivity, meron ka ring umaandar na plan B. Para nga naman, meron kang mga backup plans, meron kang mga contingency, meron kang insurance. Kasi nga, ang kailangan natin, marunong mag-adjust. Ginagawa natin yung kailangan gawin, pero meron kang mga safety measures, meron kang safety net. Mga kapatid, change can bring joy when welcomed with grace. Hindi laging dapat katakutan ng change. Although sa totoong buhay, walang tumanggap sa change positively. Kahit pa napaka-positive ng change na ino-offer, laging may negative reaction. Kaya ang pinakamagandang gawin, tignan, hanapin kung nasaan yung joy sa mga pagbabago na kaharap natin. Because again, change can bring joy when welcomed with grace. It is difficult at first. Sa simula, mahirap. But it can become easier as you flow with it. Dadali siya lalo habang dumadaloy tayo kasama ng change. Ecclesiastes 11:3 sa pagpapatuloy ng ating binabasa, "When clouds are heavy, the rains come down. Whether a tree falls north or south, it stays where it falls." Ang observation nga ni teacher, sabi niya, kapag makulimlim, di ba uulan? Wala nang tanong-tanong. Kapag natumba ang isang puno, nandun na siya mamamalagi kung saan siya nabuwal. So pagka bumagsak na ang puno, andyan na yan. Kapag makulimlim, uulan na yan. So wag na masyadong maraming drama. Wag na masyadong maraming resistance kasi darating talaga ang mga pagbabago, ang mga bagay, whether we like it or not. Adjust and adapt to the circumstances. Welcome changes and flow with it. Kasi one way or another, meron tayong mga pagbabago na kinakaharap sa buhay. Meron tayong mga pagbabago na kailangan talaga nating harapin sa buhay. Hindi lang natin pinapansin, akala kasi natin mawawala na lang siya ng kusa pagka dinedma natin. Pero ang totoo, kailangan natin siyang harapin. And another thing about accepting change, avoid overreacting to change. Don't let the anticipation of change paralyze you. Kapag isip ka ng isip na baka ganito, baka ganyan, baka lalo ka nang hindi kumilos. Kasi ang dami mong inaalala. Maraming tao, ganun, sa dami ng mga iniintindi na paano pagka nagaganito, paano pag nagaganyan. Sa daming bagay niyang fina-factor in, kinukompute, wala na siyang nagawa. So hindi rin pwedeng ganun. Change will come, change will happen. Don't overreact to it. Huwag kang magpaparalyze sa pagdating ng change. Ecclesiastes 11:4.
In continuation, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they will never harvest. Ang mga magsasaka na tingin ng tingin sa langit, bilang ng mga ulap, wala na nangyari. Hindi na siya nagtanim. Kasi naghihintay siya ng kung ano man sa hangin. Ang dami ng opportunity na lumipas. Again, gawin lang ang kailangang gawin. At sabi nga natin kanina, bawasan ng drama. Huwag nang magdrama ng kakatanong ng mga, why? Why me? Bakit ako? Bakit sa akin nangyari ito? Nangyayari sa lahat yan. Mas madrama ka lang kaysa sa iba. Ang totoo kasi maraming mga bagay ang nangyayari, wala talagang dahilan, nangyayari lang. At kung meron mang dahilan, kung meron mang paliwanag, mahirap din intindihin. So, nangyayari lang talaga ang mga bagay as it is. The best thing that we could do when this kind of change happen in our lives, don't overreact. Don't overdrama. No, why drama much? Sabi nga, Ecclesiastes 11:5, still in continuation. Just as you cannot understand the path of the wind or the mystery of a tiny baby growing in its mother's womb, so you cannot understand the activity of God who does all things. Maraming mga bagay ang hirap ipaliwanag at itry mo mang aralin, hindi mo rin naman magigets. So, bakit pa, para saan pa na pag-iisipan mo ng sobrang lalim ang pangyayari ng mga bagay? The best thing to do, adjust, adapt. Yun ang pinakamagandang gawin. Buksan ang sarili sa mga pagbabago. Kasi pwede naman na maging mabunga kahit nagbago ang mga bagay. Gawin lang ang kailangang gawin minus the drama. Okay? Yun ang isang goal natin, at least for February. Wag na yung buong 2025. Sa natitirang araw ng February, babawasan natin ang drama. Agree? So yun lang malaking accomplishment na yun. Bawasan natin ang mga drama. Gawin na lang yung kailangang gawin. Kailangan kong gawin to, ang dami-daming mga task list. Di gawin mo lang. Huwag na magdrama. Pupuntahan ko ito, kakausapin ko yan, makikipag-transaction ako dito, kailangan kong i-file ito. Gawin mo na lang. Huwag na magdrama. Mababawasan yung pagod. Ecclesiastes 11:6. Plant your seed in the morning and keep busy all afternoon, for you don't know if profit will come from one activity or another, or maybe both. So anong point niya in connection do sa sinasabi rin natin ngayon? Keep yourselves busy. Gawin na lang yung kailangang gawin. All day, all afternoon, keep yourself busy. Kasi in terms of uncertainty, anong sabi niya? Hindi mo alam kung alin doon sa mga pinagkakabisihan mo yung magbubunga. Malay mo, ito yung mag-profit, yung isang activity mo. Malay mo, yung isa naman ding activity mo ang mag-profit. Pero malay mo rin, sabi niya, what if pare-parehong magbunga yung mga projects mo? Uncertainty holds its promise. Hindi lahat ng pagbabago, hindi lahat ng uncertainty and change ay negative. Uncertainty can hold its promise. Merong mga potentials and opportunities yan. And what else can we say about finding grace and growth in life's uncertainties? Follow the flow of change. Sundan yung pagbabago. May mga signs naman at mga signals naman na ito talaga yung flow ng mga bagay. Huwag na kayo maghanap ng mga sign na pupula ang langit, bubuka ang lupa. Wala na mga ganon. Merong mga, magbasa lang kayo ng dyaryo, makikita nyo na kung ano yung mga patterns ng economy, ng business, ng health. So alam ng lahat na medyo mag-flu season. O magpabakuna ka na. Ano pang hihintayin mo? Yung merong pang propeta ba na mag-a-announce na magpabakuna na kayo? Sinasabi na nga ng lahat ng mga news, flu season, ito na ang mga study. Gawin nyo na. Ano pang hinihintay? Diba? Flow with change. Flow with change. Isang magandang case study actually, yung nangyari sa ancient Israelites in the Old Testament. At susundan natin yung kwento nila in Jeremiah 29. Nung panahon na ang ancient Israelites ay sinakop ng mga Assyrians, the Babylonian Empire, everything changed.
So remember, napaka-prosperous nila nung time ni King David, napaka-prosperous nila nung time ni King Solomon. Everybody had business. Sabi pa sa mga records nila, toneladang ginto ang naglalabas-pasok sa kaharian. All of that changed nung sinakop sila ng Assyrian Empire. Marami sa kanila pinatapon sa iba't ibang lugar. Israel's social status, their economy, their security, even their culture, everything changed. Nagbago. So dati, halimbawa, alta de syudad ka sa loob ng ancient Israelite community. Nung naipatapon sila somewhere in the Babylonian Empire, hindi na ganun. Kung dati siguro artista ka. O pagdating dun sa pinaglipatan mo, hindi ka nakilala dun. Nagbago ng gusto. Ano ang advice ni Prophet Jeremiah? Jeremiah 29 verse 4 to 5. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Sabi niya, ito ang pahayag ng Diyos sa lahat ng mga naipatapon kung saan-saan yung mga na-exile. Verse 5, build houses and settle down. Plant gardens and eat whatever they produce. So sabi ni Jeremiah, ito ang message ni Lord yung mga napatapon sa kung saang probinsya ng Babylon, settle down. Sabi, build houses, plant gardens, settle down, and eat. Ay, di ba po may mga bawal kaming kainin? Eat. Sabi niyang ganun. Kainin nyo kung ano yung nandyan. Magtanim kayo kung anong meron dyan. Settle down and build houses. Di ba po dapat isolated kami? Manahimik ka. Maki-migrate kayo dyan. Makisama kayo dyan. Anong sabi ni Jeremiah? Build houses, plant gardens, and settle down. Meaning, adjust. Mag-adjust. Welcome the circumstances and welcome the opportunities. Buti nga, pwede magtayo ng bahay dun eh. Diba? So sabi ni Jeremiah, settle down dun. Huwag na kayong magdrama na pinatapon kami, wala na ang kaharian ng Israel, etc., etc. Jeremiah ang nagsasabi. Sabi ni Lord to, dyan na kayo. Mag-settle down kayo dyan. Ano pa ang sabi niya? Verse 6, marry and have sons and daughters. Which is, di ba po bawal kami makipag-cross marriage sa iba't ibang lahi? Again, sabi niya, marry, have sons and daughters, find wives for your sons, and give your daughters in marriage. So makisalamuha na kayo dyan, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Ang linaw ng message ni Jeremiah, kayo dyan, yung mga pinatapon, again, bawas ang drama, umibig. Di ba? Yun ang solusyon sa drama pag-ibig. So makipag-ibigan kayo dyan, humanap ng papa, ng mga mama, mag-anak kayo ng marami. Make your life there. Di ba? Mabuhay kayo ng maalwa kung nasaan kayo. Sabi din ni Jeremiah, marry and have children. Build relationships. And increase, yun pa. Magparami kayo, increase. In short, adapt. Immerse, kung nasaan kayo dyan. Implant yourself. Diba? Parang halaman, diba? I-graft nyo yung sarili nyo dyan sa malaking branch na yan. Implant yourself into the new situation. So, hindi resistance ang sinasabi ni Jeremiah, ang wise-wise ng propetang ito. Huwag kayong resist sa mga pagbabago. Instead, find a way to thrive wherever you are. Hindi pa siya tapos. Verse 7, Jeremiah 29:7. Also, sabi pa ni Prophet Jeremiah, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prosper, you too will prosper. O kayo yung mga nag-iisip ng mga rebellion dyan, sabi niyang ganun. Yung mga nag-iisip ng mga resistance dyan, itigil nyo yan. Instead, ipag-pray nyo yung sumakop sa atin na city, na empire.
Kasi pag sila umunlad, damay tayong lahat. Ano sinasabi ni Jeremiah? Make peace. Make peace. Accept change. Embrace the new season completely. Jeremiah 29, 8-9, sabi pa niya, yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Do not let the prophets and the diviners among you deceive you. Paano daw sila dinideceive? Huwag daw kayo makikinig dyan, sabi ni Jeremiah, sa mga prophet na yan kasi niloloko kayo ng mga prophets, ng mga diviners na yan. Ano yung panloloko na yon? Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Sabi ni Jeremiah, huwag kayong magpaloko sa mga prophets. Na ang slogan kasi ng ibang mga prophets, ibabalik natin ang dati. Yan ang isang malaking kalokohan sa pag-usad ng buhay. Babalik ang dati. Sa totoong buhay, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na bumabalik ang dati. Yes, meron tayong mga na-enjoy na parang yung dati. Pero ang totoo, hindi na bumabalik ang dati. Kailangan nating i-enjoy ang pagpapala na hatid ng bagong panahon. Meron lang mga reminiscent, mga nostalgic joys. Pero ang totoo, hindi na bumabalik ang dati. Merong mag-asawa, minsan kausap namin. Itong mag-asawa na to are very successful business people. Nung una, may isa silang business, dalawa. Ngayon, marami na silang business na mag-asawa at magkahiwalay nilang minamanage. Nagdadrama yung mag-asawa. Buti pa nung dati. Dami nating panahon magyakapan. Ganun. Diba? Yung mga ganong drama. Nagyayakapan pa tayo dati. Pag may kailangan ka, sa akin ka lumalapit. Ngayon, dumidiretso ka na sa bangko kasi may sarili ka ng credit line doon. Mga ganong drama. Sabi namin, hindi mo naman mababalik yun dati. The best way to approach this kind of very positive change, di ba, kung tutuusin, alam niyo ang mas maganda niyong gawin, kaysa hanapin niyo yun dati, gumawa na lang kayo ng mga bagong ka-enjoy niyo ngayon. Kasi hindi niyo na mababalik yun dati. Mag-imbento kayo ng mga bago niyong lambingan ngayon, mga bago niyong ligaya. Ganon din sa mga anak, sa loob ng pamilya. Kaysa hanapin mo, di ba, sa anak mo na, dati isang sabi ko lang, mabilis kang mapasunod. Talagang nagdalaga na eh. Nagbinata na, so iba na. Mag-imbento kayo ng bagong mga saya. Kasi nga, nagbabago ang panahon. Yun naman ang kagandahan eh. Pwedeng mag-imbento ng mga bagong bagay. Kagaya nung advice ni Jeremiah. Huwag kayong maniniwala dun sa mga ang slogan, ibalik ang dati. Hindi siya totoo. Hindi siya totoo. Kasi hindi naman talaga na ibabalik ang dati. At ang bilin pa niya, ayon dun sa verse, huwag niyong lokohin ang mga sarili niyo na piliting marinig ang gusto niyo kasing marinig. Yan kasi yung sinasabi ng mga prophet. Kasi yan din yung gusto niyong marinig. Pero anong sabi niya? Ito ang totoo, ito ang tama. Nagbago ang bagay, right? Mag-adjust kayo dyan. Create new possibilities. Create new prosperities kasi pwedeng mag-create ng bago. So, sabihin nyo sa katabi nyo, wala nang babalik dati. Wala nang babalik dati. Pwedeng mag-create ng bago. Yes? Create na lang tayo ng bago. Yun ang susunod nyo sasabihin sa, create tayong bago. Bagong joy, bagong riches, bagong opportunities, bagong blessedness. Yan pwede nating gawin ng sama-sama, right? Pwede. Don't be afraid of changes in life. Open yourself to the possibilities of change. We can flow with change. Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung kasunod na sinasabi ni Jeremiah sa Jeremiah 29:11. Sabi ng Panginoon, according to Jeremiah, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
Yan yung kabuuan ng context ng statement na ito. So hindi lang siya promise na, 'di ba, be-bless tayo ni Lord, etc., etc. Ang sinasabi, yes, darating ang blessing ni Lord, pero mag-adjust ka. Kumilos ka, gumawa ka ng bago. You can do that and you will receive blessing because the Lord knows the plans He has for each one of us. Yung mga plano na yon, it will prosper us. It will never harm us. You see, change will never harm us. Mahirap lang yan sa simula, pero in the long run, it will always benefit us. Because that is the plan of the Lord, to give us hope, to give us a bright future. Kaya pwedeng mag-adjust at mag-create ng mga pagbabago. Mga kapatid, mga kasama, nagbabago ang lahat ng bagay. Kailangan magbago ng mga bagay at kasama naman talaga ang pagbabago sa buhay. Kaya kailangan marunong sumabay sa pagbabago, kailangan magaling mag-adjust. Ang nagiging successful, ang nagsusurvive talaga successfully, yung magaling mag-adjust. Spirituality is being able to adjust to change. That is also spirituality. Spirituality is also being at peace with change. Yung payapa ka kahit na anumang pagbabago ang makaharap mo. The good news is, whatever change we may face in life, God is always there. God's love and care for us will never, ever change. Kahit ano pang change, siya hindi mag-change. So, do your best to approach change positively. A positive mindset is spiritual discipline. Sinasabi nating spiritual discipline, yung mga nagpa-fasting, yung mga nag-overnight prayer. Yes, spiritual discipline yun. Pero alam nyo ang isa pang spiritual discipline, yung may disiplina ka sa utak mo na positive lagi yung iniisip mo. Yung nire-reject mo yung negativity around you. Spiritual discipline yun. Mga kaibigan, my good friends, my brothers and sisters, ano ang mga hinaharap nyong pagbabago ngayon? Ano yung mga kailangan nyo nang harapin na pagbabago? Change will always come. It is part of our lives. Kailangan nating humarap sa mga pagbabago.